Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. At today is December 3. First Sunday ng December po mga kapatid. Merry Christmas. Mukhang yung iba sa inyo talagang hindi nyo pa alam kung ano nangyayari. Well, anyways, good to be in the house of the Lord. It's the best of all, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Yung iba nagdi-desire lamang. Some of the people today, they're desiring to come to church, but they cannot make it. You know, pero salamat sa Panginoon na tayo na simbahan po ngayong umaga. Amen? Amen! Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, pagka gumising ka sa umaga, na okay pa yung mga senses mo, mahirap kaya yung pag nagtakip ka ng isang mata, hindi makakita yung isang mata. Mahirap yun. No? Pero salamat sa Panginoon. Lahat po tayo, meron pang I hope so, no? Na lahat tayo, meron po tayong ganon. At nararanasan natin, minsan kahit nagsasalamin tayo, pero pag may time na pag tinanggal mo yung salamin, nakakakita ka pa rin. You know? And it's always good. It's always by the grace of God, mga kapatid. Okay? All right. And again, it's always good to be in the house of God. All right? Tayo po ay magpapatuloy sa ating series of lessons patungkol sa giving. Giving. All right? So if you have your Bibles, you turn your Bibles to the book of Luke, chapter 6. The book of Luke, chapter 6. All right? Sa aklat po ng Mateo ay nasa 5 po yan. But, we're going to read one of the messages or part of the message of the Lord Jesus Christ on the Mount. Noong ang Panginoon ay nasa Mount and siya po ay nagbibigay ng instruction sa kanya pong mga alagad. No? We call it the Sermon on the Mount. Okay? Chapter 6 of the book of Luke in verse number 38. Verse number 38. Luke chapter 6, verse number 38. Okay? Are you with me? All right, here's what the Bible says. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye mete with all, it shall be measured to you again. Okay, I like that. So this is, brethren, God's principle. This is the principle from the very mouth of the Lord Jesus Christ. Okay, na dapat po nating titignan, mga kapatid. And then you turn again, the book of 2 Corinthians, chapter 9. 2 Corinthians, chapter 9. Okay. In verse number 6. Okay. Look in verse number 6. Are you with me? 2 Corinthians chapter 9, verse number 6. All right. Now here's what the Bible says. But this I say, he which what? Soweth sparingly shall reap also what? Sparingly. And then here's what the Bible says. And he which soweth what? Bountifully shall reap also what? Bountifully. Wow. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a what? Cheerful giver. So the Apostle Paul is describing a cheerful giver in this passage, okay? Now look in verse number 8.
ito po yung kanyang additional, mga kapatid. Ano sabi niya? And God is able to what? Make all grace what? Abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. You see that? Now, here's this morning, we're going to study about the principles of giving. This is a part, no? Kasi lagi ko pong sinasabi po sa inyo, we're studying about how to, or making a financial plan, you know, at paano natin aayusin ang ating finances, mga kapatid, paano natin itutuwid yung mga bagay na dapat ituwid natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kung meron mang maayos, mga kapatid, pagdating sa finances, dapat yan yung mga Kristiyano, anak ng Diyos. You see, now remember what the Bible says. God is a God of, come on, you know the verse? God is a God of order. Okay? Now, so makikita natin dito pati sa mga binasa natin, we can read in these passages that really God is a God of order. Okay? Magandang matutunan natin ito. Okay? Kaya dapat makita po natin ang kagandahan dito, mga kapatid, pagdating sa finances natin. Okay? Then I'm going to present some proof or evidences that the Bible is true. Okay? The Bible is true. Yan ang pinakamaganda. Hindi po tayo rito nagtsachamba, hindi po tayo nagbabaka sakali. No? Pinatutunayan natin na ang Biblia ay totoo. If you believe the Bible, then do it. Take it. Okay, that is what we call faith. Faith is taking God at His word. Okay? Wow, maliwanag mga kapatid. Amen? Is everybody ready for the Sunday school? All right, let's bow our heads for prayer. Father, once again, we thank you for what you have done in our life, oh God, for the past few days. And thank you for the good night rest. Thank you, oh God, for what we have right now. Thank you for everything that we possess, especially our life. Salamat sa hininga po namin, sa aming buhay na ito na aming hinihinga ngayon, Panginoon. And sa lahat ng provisions, sa lahat ng kalakasan na ngayon nararamdaman po namin. Thank you also for bringing us into the house of God. Thank you for gathering us together to study your word that will strengthen our Christian life. Oh God, and encourage us to go on with our Christian life. Salamat, Panginoon, na meron po kayong paraan kung paano po kami mabubuhay na masigla, masaya, naunawaan po namin ang lahat. Pagpalain niyo po ang lesson na ito on giving. And also, I beg you, oh God, to please take care of those who are still coming in, take care of their on their way, oh God, to our church. And bless the whole service this morning. And we ask thy forgiveness for our sins and cleanse us, please, from all unrighteousness. Make us worthy to receive blessings from thy word. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God, okay? Now listen, mga kapatid, dito po sa atin, sanay po tayo, mga kapatid, listen, sanay po tayo na pinag-aaralan natin ay ang salita ng Diyos. At ako, sinasabi ko lagi sa mga preachers na kinakailang expose natin ang salita ng Diyos. And let the Word of God expose everything that God wants us to understand and God wants us to know. Okay? So, ganyan po, yan po ang Bible. So, kaya nga po, binabasa po natin ngayon. Ngayon, dito po sa binasa natin, sa unang binasa po natin, alright, quit talking now please. At kayong mga dumarating pa lamang, go to your seats silently. Okay? Alright. So, dito po sa binasa po natin, from chapter 6 of the book of Luke, mga kapatid, again, this is a part of the Lord Jesus Christ's Sermon on the Mount. Okay? So, nagbibigay po siya ng principle sa kanyang mga disciples.
Okay? But listen, habang nakikita niyo po mga kapatid, if you will notice that these principles in the New Testament was given by the Lord Jesus Christ Himself to His disciples, okay? Ito po mga kapatid ay connected doon sa sinabi ni Malakay sa chapter 3. You see that? So makikita niyo po yung blessing doon mga kapatid. You see, binaybay ko na po yan sa inyo mga kapatid, that if you prove God, what are you going to prove God? Prove God in giving. Okay? Subukan nyo ang Panginoon pagdating sa pagbibigay. Now, don't miss this. Alam nyo po ba mga kapatid, na ang pinakang simula ng Christianity ay giving? Alright, one more time. I don't want you to miss it. Okay? Now, the very essence of Christianity is giving. Alright? You cannot be a Christian without giving. I'm not saying that you cannot be saved if you don't give. No, hindi ganyan ang ibig sabihin mo, kapatid. Kung walang giving, walang Christianity. Alright, bago kayo magsalita ng grabe naman, okay, bago kayo magsalita ng ganyan, unawain yung mabuti. Saan nagsimula ang Christianity? When God gave His only begotten Son. John 3. Come on, John 3. All right. So that's the very essence of Christianity. Okay, did you get that? All right. So that's it. So dyan po lahat nagsimula at dyan din po umiikot. All right? Kaya mapapansin, no wonder why the Lord Jesus Christ, when He gave His sermon on the Mount, mga kapatid, he give a part of that is about giving. So makikita niyo po, mapapansin niyo, are you still in Luke chapter 6? Luke chapter 6. Tingnan niyo po yung mga nasa taas. Alright? Verse number 35, yung mga sinasabi ng Biblia. Ano sabi ng Panginoong Kristo? If you have a good Bible, then your Bible must be in red letter edition or red letter sapagkat it's the Lord Jesus Christ speaking there. Okay? Now, ano sabi ng Biblia? But love ye your enemies. All right. And do good and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be what? Great. And ye shall be the children of the highest, for He is kind unto the unthankful and to the evil. All right? Now, notice that. So, yan po lahat, kapatid. So, makita nyo, sinasabi niya, ganyan ang Ama, ganyan ang Diyos. And then, all of a sudden, in verse number 36, andyan yung be merciful. Verse number 37, judge not. And then verse number 38, biglang ipinasok yung giving. So bakit? Sapagkat lahat ng ito ay nanggaling po doon. Resulta yan ng pagbibigay. So, tandaan po natin, God gave us His only begotten Son when we are not able to give anything to God. See that? Did you get that? Kapatid, mahalaga po yung malaman po natin. Kasi minsan pagdating sa pagbibigay, yan ho yung iniiwasan natin. I don't know, we have so many, there's a lot of Christians today that they are avoiding this topic right here. Yeah. You see, blessing is not from getting. Blessing is from giving. Blessing is not in getting. Blessing is in giving. See? Kaya nga po mga kapatid, sa verse number 38, yan po yung tinalakay. So mapapansin nyo, the good thing about this is this. When the Lord Jesus Christ Himself speaks about giving, He gave the orders. Pagdating sa pagbibigay, may order po mga kapatid. May tinatawag tayong pattern. That's why when it comes to giving, consider always the pattern.
Make a pattern. Tingnan niyo po mabuti yan. Sinasabi ko mga kapatid. Alright? Give, in verse number 38, are you following me? And it shall be what? Okay? Give, and it shall be given. Good measure. Di ba? Good measure. In other words, sinasabi ng Panginoon, may tamang pagbibigay. Okay? May tamang pagbibigay. At pagka tayo'y nagbigay ng tama, kapatid, tama ang ating pagbibigay, tama ang ating matatanggap. Parang yung iba, you're still dreaming. Okay? Dito po tayo lahat. Pay attention mga kapatid. Because this is the church is all about. Pag pumunta po kayo sa church, dapat may matututunan kayo. Hindi po pwede, wag po kayong masanay na ang akala nyo pumunta kayo sa church at bless kayo sapagkat kung ano-anong exhibition na ginawa ninyo. Ang blessing ay nasa knowledge. At pagka in-apply nyo po yung knowledge, doon nyo makikita ang resulta. Walang iba. Ang resulta ng knowledge is blessing. Alright. So, are you following me? Now, you see here, and then the Bible says here, good measure, pressed down, and shaken together. Now, napansin niyo po ba sa Malakay chapter 3, we have the same thing. Na pagka sinubukan natin ang Panginoon, eto yung magiging result. God, even in the book of Malachi chapter 3 in verse number 10, showed us through Malachi the result of proving God. The result of bringing back what belongs to God. Alright? So pagka ginawa po natin yung mga kapatid, makikita mo yung result. Meron talaga result. So ang ibig ko lamang, ang ini-emphasize ko po sa inyo ngayon, magbigay po tayo ng tama ayon sa sinasabi ng Panginoon. You see, orderly. Because our God, like what I've said, the Bible says God is a God of order. So Christians must must follow the Lord orderly. Okay? Ganun. Susunod na rin lang naman tayo sa Panginoon, sumunod na tayo sa Panginoon ng maayos. Gusto natin tawagin Kristiyano, ay di magpaka-Kristiyano tayo. Diba? So, ganun yan eh. Ako, sinasabi ko lagi sa mga gusto magsusundalo. Magsusundalo ka na rin lang naman, eh di, hanapin mo na yung the best training. Pinakamataas na training. Huwag kang matakot sa training. Eh, ba't magsusundalo ka? Takot ka rin naman pala sa training. Takot ka mag-push up, takot ka tumakbo, takot ka humawak ng barel. Eh, mag-manicure ka na lang. See? So you understand, pagka kayo magiging Kristiyano ka. Alright, tulungan mo nga ito. Pakitulungan mo lang ito. You want to sit in between? Or maybe that's okay. Ikaw na lang, Brother Ronnie. Okay. All right. Now, all right. So, yan ang ibig ko sabihin mga kapatid. So, huwag mo lulukuhin, maniniwala sa iyan. All right. Now listen. Kinakailangang maunawaan po natin na ang pagbibigay ay mahalaga. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, diyan umiikot ang Christianity. Nagsimula sa pagbibigay, nagpapatuloy sa pagbibigay, at magtatapos sa pagbibigay. You see, bakit? Pagdating sa langit, ibibigay sa iyo yung nararapat para sa iyo. So, puro bigay. You understand that? Naunawaan niyo po mga kapatid? Alright, now, let's go to, binasa po natin kanina, sa 2 Corinthians chapter 9. Alright? 2 Corinthians chapter 9, in verse number 6. Ito naman po, mula kay Paul. Saan pa naman po ni Paul matutunan to? Also the Apostle Paul, he learned it from the Lord Jesus Christ. Remember that the Apostle Paul met the Lord Jesus Christ on his way to Damascus. Okay? Nakuha niyo po, mga kapatid, si Apostol Pablo, mga kapatid,
ay personal na met niya po ang Panginoong Jesucristo. Okay? At nung na-meet niya ang Panginoong Jesucristo, of course, he learned principles from Him. Okay? He believed Him. Okay? Now, so in verse number 6, chapter 9, verse number 6, mapapansin niyo mga kapatid, hindi magkakontra-kontra yung prinsipyo eh. Yung binitawan ng Panginoong Jesucristo sa Matthew or on his, yung sermon niya on the Mount, ay siya rin pong taglay-taglay ni Paul na prinsipyo niya sa buhay. Di po ba? So, akalain niyo po yan, na yan din po yung nandoon sa Malakay. Alright, look at verse number 6. But this I say, alright, he which soweth what? Shall reap. He that sow sparingly shall reap also sparingly. That's a principle, mga kapatid. Hindi mo pwede itong tanggalin, hindi pwede itong i-down, hindi mo pwede itong baliwalain, kasi prinsipyo sa buhay ito. Alright? Now, listen now. Eto mga kapatid. Gusto ko lang kayong gisingin. Ano? Hindi po ako dito nagtuturo na bukis. Parang magbabasa lamang tayo rito, tapos sabihin lang, babasahin lang yung Bible, tapos na, no. Alam nyo, mga kapatid, ako, very particular ako sa ganito. I can see it. You know, some of us are not interested when it comes to giving. You see? Pero ang hindi natin lahat nare-realize, lahat umiikot po yan. Alam niyo mga kapatid, kaya malakas ang loob ko magturo sa inyo ng ganito kasi practice ko po ito. You know, alam mo may mga pastors kapatid, hindi ko tinatay sa sarili ko, pero sinasabi ko, maging mga pastors, maraming takot magturo nito kasi takot silang mag-practice nito. Pagka kami, mga men, nag-uusap-usap, yung mga fathers, nag-uusap-usap kami after lunch or during coffee time, nag-uusap-usap kami, pinag-uusapan namin ito. Kasi kagabi lamang ho, nag-uusap-usap kami, nila Brother Noel, at yung ibang, sinishare ko sa kanila, at sinishare din naman nila sa akin yung resulta nung paggawa nila at pagsunod nila sa teaching dito sa pulpit, mga kapatid. In other words, sa mga tinuro ko na mula sa Bible. So you understand na kapag kayo magsisimula, lalong-lalo na kayo mga kabataan, na nagsisimula pa lamang kayo magkaroon ng trabaho, huwag niyong katakutan yung giving. Una, dapat ang ibibigay ninyo yung puso niyo sa Panginoon. Sapagkat hindi nyo maibibigay sa Panginoon ang bulsa ninyo, ang pitaka ninyo, kung hindi nyo na ibibigay sa Panginoon yung puso ninyo. Makikita nyo, mga bata pa, akala nila normal, parang, yan na naman, giving na naman. Ganun ang nasa mindset nila. Pero ang hindi nila alam, ang buhay lahat. You see, bibigyan ko lamang po kayo ng isang tip. Ito, sinare ko na po ito sa iba. Every time na pag-alis ko ng bahay, pag aalis na ako sa bahay, alam kong delikado. Ang iniisip ko kaagad, paano ako magiging blessing? Sana maging blessing ako sa kalsada habang nasa kalsada ako. Alright? Alam niyo mga kapatid, pag inisip natin yan, alam naman natin nasa Pilipinas tayo. Kani-kanina lamang ho, mga kapatid. Nagdadrive ako, papunta ako rito. Okay? Nagdadrive ako, papunta rito. Diyan na sa may heritage. May biglang, pambiran, motor. Akala mo truck na lalampas. Saka mga kapatid, ako ang nasa daan. Why do you need to blow your horn? Para padaanin kita? Sino kang sikat sa Pilipinas para gawin mo yan? Ako ang nauna sa kalsada. So you understand that? So nag-blow siya. Paglampas ng gano'n, sabi ko, abay, dinerty finger pa ako. Sasabihin ko sana sa kanya, lisensya mo. Akin na ang lisensya mo. Ba, alam niyo yan ha? Chismoso kayo. See, wala na ho, suspendido na ho yun. Yeah.
Sasabihin ko sana ganun eh. Pero hindi mga kapatid. Pinabayaan ko. Sabi ko, biro mo, ako lagi, nakakatagpo ho ako lagi ng ganyan. Yung himbawa, nakikita ko nagtutulak ng motor. Nagtutulak ng motor. Tinitigilan ko ho yan. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, paglabas ko ng bahay, I want to be a blessing. Lord, make me a blessing. I want to give. I want to give. Kaya pag may nakikita ako nagtutulak ng motor, tinitigilan ko yan, binubusinahan ko yan. Sabi ko, boss, kailangan mo ng tulong? Sabi niya, okay lang, sir. Hindi, sabi ko, may tali ako dyan. May tali naman talaga akong daladala eh. May daladala akong tali, mga kapatid. Kasi pag may nagluluko-luko, hinihila ko. Anyways, no. Sabi ko, hilahin ko ng motor. Hihilahin ko. Sabi, may tali ako dyan. Sabi, hindi sir, malapit naman na. Ano, nawalan ka ng gasolina? Yes, sir eh. Nahihiya. No? Kaya alam mo, pag may sasakyan kayo, naubusan kayo ng gasolina, isang kaanuhan yan. Alam nyo na. Isang katalinuhan yan. Okay? Alright, anyways. So, maganda mga kapatid, ugaliin ninyo na pag alis nyo ng bahay, sasabihin nyo, I want to be a blessing. I want to give. I want to give. There was one time mga kapatid, nandun ako, bumibili ako ng pagkain ng mga builders natin sa Walter Mart, sa Tarlac. Tapos maya-maya, of course, may bibili ako ng tinapay para pang merienda nila. May nauna sa akin, dalawang mag-ina. Nauna sa akin. Tapos, nung nauna sila sa akin, kumuha ng tinapay, tinignan yung presyo. Tapos sabi nung nanay, sabi nung anak, ito po yung presyo. Ay, mahal. Sinuuli. Sabi niya, yung maliit na lang, maliit. Ganyan. Tapos, kinuha. Mahal pa rin. Sinuli. Nasa likod nila ako. Sabi ko, gusto niyo po ba yan? Sabi niya, mahal. Sabi niya, mahal. Kasi yung raisin ba ng, anong tinapay yun? Gardenia, raisin. Sabi sa akin, mahal po eh. Pero matanda na, mas matanda po siya sa akin. O baka mas matanda lang siyang tignan. Yeah. So, sabi ko, gusto niyo po? Mahal eh. Mahal po. Sabi gano'n. Ay, sabi ko, hindi. Sige po. Kinuha ko yung malaki, binigay ko sa kanya, tapos binigay ko sa kanya yung pambayad. Sabi niya, salamat po. Tapos tumingin uli siya ng gatas. Umalis na po ako. Hindi, kasi mamimili rin naman ako eh. Tama na yung tinapay, sobra naman. Kinabahan uli ako eh, kasi baka sabihin, mahal din po to. No. So umalis na po ako. Tama na yun. So binigay ko po. But you know, every time when you leave your house, consider being a blessing to others. That is Christianity, mga kapatid. I promise you, mai-enjoy nyo ang buong maghapon. Prove it. Mai-enjoy nyo ang buong maghapon kung laging nasa isip nyo ay give. Pero pagka nasa isip nyo lagi is get, kapatid, pag buong maghapon wala kayong tinanggap, mainit ang ulo ninyo. Come on, talk to me, wives. Yeah. Pagka yung mga wives walang natanggap sa buong maghapon, ay, nako. Now, listen now. Listen. Wag nyo pong tatanggalin yan sa isipan po ninyo. Every time, pag umalis kayo ng bahay ninyo, I want to be a blessing, I want to give. Nakatira po ako sa ang harapan ay squatters, ang harapan ay, you know, kung hindi ka marunong magbigay. Noong isang araw lamang po, mga kapatid, nakaganyan na ako sa kalsada. Paalis na ako eh. Iniwan ko, sinara ko yung gate, iniwan ko, yung sakyan ko. Nakapwesto na ako. May tumuloy-tuloy pa na van. Sabi ko, sala to ah. So naisip ko, aatrasan na lang ako. Pero nung nakasakay na ako, sabi ko, hindi, tuturuan ko muna to. So bumaba ako, pinuntahan ko siya. Kinausap ko siya ng malumanay. Sabi ko, akin ang lisensya mo. No. Sabi ko, ba't pumasok ka pa? In the first place, yung pinasukan mo ay
entrance, hindi exit. Exit, hindi entrance. Ba't pumasok ka pa? Alam mo namang nakapwesto na ako eh. Sabi ko, hindi maganda yun. Sabi ko sa kanya, Sir, boss, kasi akala ko, aatras ka eh. So, sabi ko, well, may rason din naman siya. Baka akala niya nga, paatras ako. Pero bakit naman ako aatras? Samantalang entrance, exit yun. Well, ganun pa man sabi ko. Ganito lang. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yan. Sabi niya, yes sir, pasensya na po. Inatras ko na lang. Ako na lang umatras. Tapos lumampas siya. Pero nagpasalamat siya. So at least, nakabalik siya sa kanyang lugar na may lisensya siya. Alright? So, I'm saying mga kapatid, if you always pray to be a blessing, you can be a blessing. If you always pray that you can give, you're able to give. You getting that? Now, here's the thing na gusto kong makita niyo mga kapatid. Number one na napakahalaga dito mga kapatid, turo ito bago ko tawagan yung mga ebidensya ko rito. Ito po yan. Make a pattern ng inyong giving. Alright? Now, etong envelope na ito mga kapatid, huwag niyong kakatakutan. Sapagkat ang pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon ay honest na pagbibigay. In other words, kapatid, pagbibigay na merong katapatan. Pagbibigay na nire-recognize natin when you give, we're using this envelope, mga kapatid, we are recognizing the blessings of God in our life. It might be weekly, monthly, or whatever it is. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? So, wag nating katatakutan. So, bakit? Dito nga kapatid, sa envelope na to, dito tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng pattern sa giving. It doesn't matter kung malaki. Huwag kayong mahihiya. Yung mga pinipresent ko po sa inyo rito, hindi ang ibig sabihin sila yung malalaki magbigay. No, properly lamang po sila magbigay. You see, properly lamang. It doesn't matter kung sabihin man natin, ang tithes mo ay 100, kung magkano man ang love offering mo, magkano ang faith promise mo, whatever, magkano ang commitment mo, hindi po pinag-uusapan yung halaga, pero ang pinag-uusapan dito ay may pattern ka ng pagbibigay. Bakit? Because you always wanted to recognize God in your life. By giving, through giving, nire-recognize mo lagi ang Diyos sa buhay mo. Wala kang pinalalampas. Okay? Now, for example, tingnan niyo mga kapatid, pag may pattern ka, anuman ang binigay sa iyo ng Panginoon, merong panahon na malaki, merong panahon na maliit. Okay? Pero susundin mo, pag binigyan ka ng Panginoon ng malaki, magkano ang tithes mo? Yun ho ang basis ng lahat ng pagbibigay natin. Okay? Now, kung binigyan ako ng Panginoon ng 1,000 nung nakaraang linggo, this week, mga kapatid, nung nakaraang linggo, alright, magkano ang tithes ko doon? 100. Yan ang basis ng pagbibigay ko. Mula doon sa natira na yon, how much I love God, how much ang ipapakita kong pagmamahal ko sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Alright? Then, pagkatapos yan, magbibigay tayo ng faith. Now, listen to me now. Huwag mong gagayahin yung ibang nagbibigay. Ang sabi ni Paul dito, alright, let's go to chapter 9. Okay? Verse number 7. 2 Corinthians chapter 9, verse number 7. Alright, are you with me? Every man according as he what? Purpose in his heart. So let him give. Okay? So, ano yung nilalaman ng puso mo? Okay? Now, listen to me now. Everybody look at this way. Everybody heads up. Wala hong ibang pinakang magandang laman ang puso mo kundi maging honest ka sa Diyos nang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Because you cannot lie to God. Okay, sasabihin ng Panginoon sa iyo, alright,
Pag tinignan ng Panginoon yung tithes mo, 100. Anak, magkano binigay ko sa iyo this week? Binigyan kita ng 5,000 this week. Bakit sabi mo 1,000 lang? So you're lying to God na ang Diyos ang nagbigay sa iyo. God gave you 5,000, but you are lying by giving your 100 pesos as tithes. Mic test. So you understand, kapatid? Kapatid, hindi ka pwede magsinungaling sa Diyos. Kaya ang dapat nilalaman ng puso natin is honesty. Are you with me? Now, kung yan ang nilalaman ng Diyos sa atin, kapatid, ng puso natin, yun ang ipapahayag natin sa Diyos. Okay, kasi hindi ka makapagsinungaling, binigyan ka ng Panginoon eh. Ngayon, kapatid, listen naman, pag hindi ka naman nagbigay, sasabihin ng Panginoon, ay mas grabing sinungaling ka. Hindi ka makapagbigay, sabihin mo, wala akong pera. Binigyan kita. Now, you understand? Kayong mga magulang, kapatid, anong pakiramdam nyo na kapag ka ang anak nyo nagsisinungaling na parang walang binigay? May isa tayong missionary, mga kapatid. May isa tayong missionary. Pinadalhan natin siya, tinulungan natin siya nung bumagyo, pinadalhan natin lahat. May isang pastor na lumapit sa akin, at tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, si ano pala, binigyan ko ng ganito nung bumagyo at nakita ko yung simbahan, ganito ang nangyari, ganyan-ganyan. Tinanong ko siya kung ikaw ba'y binigyan ng main church kung saan si Pastor Hill nagpapastor. Sabi niya, hindi po. Hindi raw siya binigyan. Mabuti na lang na doon yung kapatid niya. Hindi, Pastor, binigyan yan, pinadalhan yan. See, so you understand mo, kapatid, ay masama ang loob ko sa ganun. Nagsisinungaling siya para lamang siya mabigyan. So maling prinsipyo. Kapatid, kapag ka nagsisinungaling ka, para magmukha kang kawawa at para mabigyan ka, maling prinsipyo yan. Hindi ka mabibless sa pagsisinungaling. Mabibless ka sa pagiging honest ng pagpapahayag na ikaw ay binibigyan ng Diyos. You see, magkano binigay sa iyo ng Panginoon? Are you honest pag present mo ang Diyos? I mean, akalain nyo, kapatid, tingnan nyo naman ha, alright, anak ako ng Diyos. Nagmamalaki tayo, anak tayo ng Diyos. Sasabihin ng Diyos, sasabihin ng mga taong hindi anak ng Diyos, bakit mukhang kawawa ka? Nasaan Diyos mo? Hindi ka ba binibigyan ng Diyos mo? Alright. Pababawin ko po. Ano ang masasabi ninyo kung ang anak ninyo ay nakikita ng mga kapitbahay ninyo na mukhang kawawa na parang hindi nyo binibigyan ng kanyang pangangailangan? Hindi ba malaking insulto po yan sa inyo? Sa ating mga magulang na yung mga anak natin ay mukhang kawawa. Mukhang kawawa. Bakit? Nagmumukhang parang walang tinatanggap mula sa mga magulang. Now, ganun din naman tayo mga kapatid. Nagsasabi tayong ang Diyos natin ay Diyos natin, creator ng heaven and earth. Pero mukha tayong kawawa mga kapatid. Kasi nagsisinungaling tayo na parang wala tayong tinatanggap mula sa Diyos natin. Hello, Mike, test. Ang nasa isip kasi natin lagi, pag pumunta tayo sa church is, anong maibibigay sa akin ng church? Maganda naman ho yun. Ang maibibigay sa iyo ng church ay prinsipyo kung paano ka bibigyan ng Diyos. At prinsipyo rin kung paano ka makakapagbigay. So ano po ang nandito mga kapatid? Nakita niyo po yan dyan, tithes, missions, bus ministry, building fund, and first fruit. Okay? Now, hindi ko sinasabing lalagyan niyo yung lahat. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda, eto makakapag-establish kayo ng pattern. Ako, isa lamang po dito, every Sunday, ang hindi ko nabibigyan, first fruit. Kasi ang first fruit ko nabibigay ko every first month of the year. Okay? Now, pero pag may natatanggap ako, for example, by the way, nung birthday ko, unang tanggap ko po ng birthday
gift mula sa munisipyo sa pagiging senior citizen. Kalain niyo po yan, nakatanggap ako. Iba sa'yo, ayaw maniwala, senior citizen ako. Pero mga kapatid, alam niyo, blessing ng Panginoon yan. So, ang ginawa ko, unang tanggap ko yun, ang masama lang ang loob ko, bakit ngayong 61 lang? Sino kayong tumanggap nung nag-60 ako? But anyways, salamat na lang na may tinanggap ako. So, first fruit ko yun. So, binigay ko yun sa Panginoon. Okay? Malaki-laki rin mo, pwede na may bili ng sardinas po yun. But do you understand, mga kapatid? So, eto ngayon, pattern. Magkano man ang ibibigay sa akin ng Panginoon, kahit na po kunti lang ibinigay sa akin ng Panginoon, at least may tinatawag akong established pattern. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Mga kapatid, kayo po kausap ko. Kahit kayong mga hindi nagbibigay, kayo kausap ko, kinakausap ko kayo, tinuturuan ko kayo ng pattern. Subukan niyo po, mga kapatid. Ganyan ho ang buhay. May pattern. May pattern. Hindi po pwedeng wala kang pattern. Hindi po pwedeng sira-sira. Sira-sira talagang buhay mo pagka sira-sira kayo. You see, hindi mo makakalimutan. Kaya magkonti man, ibigay sa iyo ng Panginoon, may pattern ka, lalagyan mo uli. Hindi mo makakalimutan. Magbulto man, bigay sa iyo ng Panginoon, ganoon din uli ang bibigay mo sa Panginoon. So you understand that? So it's always good to establish a pattern in your giving. Bakit? Mismo dito sa binasa natin, may pattern. Orderly. Okay? Hindi po pwede. Lalaglag ka na lang eh. Yan o, pinakamaganda eh. Lalaglag ka na lang. Ilalagay mo na lang at huwag kang matakot. Ang katakutan mo, yung tigilin ng Diyos, ang blessing mo kasi nagsisinungaling ka sa Diyos. Yun ho ang pinakampangit doon, yung pag nagsinungaling tayo sa Diyos na parang walang binibigay sa atin ng Diyos. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, ito sabihin ko po sa inyo, nakakalungkot kapag kayo'y lumaki dito sa simbahan na wala kayong naging established na pattern. You see? Wala. Yan ang nakakalungkot. Kaya maganda sa mga magulang na okay, anak, huwag mong kakalimutan yung para sa Panginoon. Diyan i-bless. Yan ang natatandaan ko kay Dr. Colgate. Nung umalis siya, ang sabi sa kanya ng nanay niya, anak, kahit na magkanong tanggapin mo at matanggap mong pera, huwag mong kakalimutan ang Diyos. Ibalik mo ang para sa Panginoon. Pinagpala siya ng Panginoon, ang pinagpala ng Panginoon. Hanggang sa binaliktad niya. Hindi siya nagbibigay na ng 10% sa Panginoon, kundi 90% na ang ibinibigay niya sa Panginoon. So you understand? It's a blessing, mga kapatid. Pag natutunan niyo yung salitang give, huwag kayong matakot sa giving because that is Christianity. Amen? All right. Let me hear, mga kapatid, ng mga testimonies. I have two evidences na ipipresent ko po sa inyo sa korte na ito. Okay? Brother Oka, alika, Brother Oka. Now listen, inuulit ko po, mga kapatid, no? Ang naririnig niyo lamang po ay yung mga sinasabi ko sa inyong sumusunod sa pattern. Okay? Alright. Kaya ko ipinipresent dito, hindi ho para sila ay magmalaki, kundi para sila ay mag-encourage sa inyo na pwede nyo palang gawin ito. Alright? Go ahead, Brother Oka. Magandang umaga po sa inyo sa lahat, sa inyong lahat. First of all, nais ko po salamatan ng Panginoon sa katapatan niya sa aking buhay, sa kami na aking pamilya. Sa salvation, of course. And sa ating pastor, Sir, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay ng testimony. Amen. Pakita kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen. At totoo ang sinasabi ng salita niya. So tinawagan po ako ng nag-message ng ating pastor sa akin to give a testimony about giving, kung sabi ng ating pastor.
So, first of all, sir, kung bakit ako nagbibigay, basically, kung may isang bagay po tayo lahat na ayaw ho natin, is yung akusahan po tayo ng hindi tama. Yun. Tama. Isa po yun na isang That's it. dahilan bakit po ako nagbibigay. Dahil isang bagay po yun na ayaw ko, at kahit sino po sa atin, na akusahan tayo sa isang bagay na hindi tama. At sabi po ng Bible in Malachi chapter 3 verse 8, will a man rob God? Tinanong pa, sabi pa doon, sabi pa ng mga tao, We're in. wherein do we rob thee? So sabi ng Panginoon, in tithes and offerings. So isang bagay po yun. One reason why I give is because ayaw ko na akusahan ako. Hindi lang tao, pero ang Diyos natin. And it's not, I give my offerings and tithes kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos. It's not, if I give my offering, I tithes, tapos pag hindi pa ako nagbigay ng offering, parang hindi yun. Basically, in my own conviction. So first, yun po yun. Pangalawa, why do I give my tithes? Because of the curse. Yung po yung curse, sumpa. By God's grace po, nung unang sweldo na natanggap ko, binigay ko yun sa Panginoon. First fruit yun. First fruit ko po yun, Wow. sir. Wow. Hindi ko makalimutan, sir, yung cheque yun, sir, kung di ako magkamali. Nasa PMA Baptist Church ako. Sabi ko na nga ba, wala akong natatandang binigay mo rito. Yun yung unang cheque na binigay ko yun. And then the second month, sa sunod, is yung sa parents ko naman. So, ang prinsipyo ko po doon ay kung may isang bagay na sisimulan ko sa aking buhay, sa aking pagtatrabaho, pinaka-importante at mahalaga ay dapat kasama ko ang Panginoon. Amen. That's So, it. yun. Maging sa aking pagpapamilya. So, sabi ko, sa pag-uumpisa na aking pamilya, dapat kasama ko ang Panginoon. So, isang reason yun why I give my tithes and offerings because ayoko yung may sumpa. Ayoko yung may curse. Kasi I believe, pag hindi ko kasama ang Panginoon sa lahat ng mga adhikain na gagawin ko sa aking buhay, I am bound for failure. So, yun po yun. Yung pangatlo po is yung challenge. Yung challenge na binigay ng Panginoon. Natutuwa po ako doon eh. Yung sinabi ng Panginoon, prove me now herewith. Napakagandang challenge po yun. Yeah. Parang sinusubukan tayo ng Panginoon na subukan mo ako. And I have seen in my life, maging ang family, kung tunay gaano talaga, totoo yung sinasabi ng Panginoon. Yun po yun. Yung challenge na sabi ng Panginoon. And another thing din po, why I give, is napakaganda po yung talata na binasa natin kanina. For God loveth a cheerful giver. Amen. Amen. Napakaganda na kung ikaw isa kang cheerful giver, alam mo na mahal ka ng Diyos. And every time I pray, and every time sa lahat na pinagdadaanan ko sa akong buhay, isang palaging nilalagay ko sa isip ko, of course, maliban sa kaligtasan na talagang tunay na mahal tayo ng Panginoon. Pero yung sa talata na yun, isang particular sa aking buhay yon, particular thing sa aking buhay na bakit ko masasabi, mahal ako ng Diyos. Dahil sabi niya sa salita niya, kung ako ay cheerful giver, God loves me. So, isa po yon. And lastly po, kung isang bagay, bakit po ako nagbibigay? I give my tithes and offerings because it is out of my conviction. That's it. Hindi po ako nagbibigay just to get. May preaching po ang ating pastor dati. Hindi ako nagbibigay dahil gusto kong makakuha. Hindi. Yeah. I give because first of all, I believe I cannot outgive God. That's it. Amen. Sabi nga ng Bible in Psalms 116 verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kung may dapat tayong ibigay sa Panginoon, of course, sa binigay niya sa atin, walang iba dapat ang buong buhay niya. Ay, buong buhay natin. Buong buhay natin. But, kung ano man ang meron sa akin,
I acknowledge that ang Panginoon na lahat may-ari. Wala po tayong pwedeng pagmayabang, kung anong meron sa atin. Because at the end of the day, it is God who gave us everything in Amen. life. So, yun po yung mga reasons why I give. First, yun po, hindi po maganda na aakusahan tayo sa isang bagay na alam natin na hindi tama. Sa atin po dito, alam po natin yon. Kung may isang bagay po yun is yung, kaya I give my offering dahil ang requirement ng Panginoon hindi lang tithes. It's also offering. And when I give my tithes and offering, sinisigurado ko na mas mataas po yung offering ko. Kasi Amen. po yung tithes, binabalik pa lang po natin sa Panginoon kung ano yung sa Kanya. Pero yung offering, yun po talaga yung galing sa atin. Yun. At may preaching na din po ang ating pastor natin, doon na susukat yung pagmamahal mo sa Diyos. So, yun po yun. And yung sinabi nga din ni pastor doon sa offering envelope, pattern. Napakaganda din po kasi talaga sa totoo lang po, yung pag dumadaan po yung offering envelope, ay may bahagi tayo. Yun po yung napakaganda. And thinking, yung investment natin dito, every time na may maibibigay tayo sa Panginoon, it is an opportunity for us to have an investment eternally. Amen. So, kung may binibigyan, kung may opportunity na binibigay ang Panginoon sa atin, para magkaroon ng investment, ay walang iba kung hindi ang pagbibigay po ng tithes and offering natin. So, yun po yung mga dahilan at nais ko pong i-challenge po lahat at encourage po lahat na God has been faithful to me at tama yung sinasabi ng ating pastor. The more that you give, the more na mas mapapalalim yung pagmamahal mo sa gawain. Amen. The more that you give in the church, mas mamahalin mo yung gawain. Na doon po yun. So, yun po yung mga reasons, sir, why I give my tithes and offerings, and I hope naging encouragement po ako sa lahat at ibinabalik ko ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Yeah. Amen. Thank you, So, sir. hindi ka lamang nagbibigay ng tithes, hindi lamang, you know, mga kapatid, this is not just all about money. Ako, witness, si Brother Oka, hindi lamang po yan nagbibigay ng pera. Pero ang pinakamagandang ini-emphasize ko dito sa inyo, mga kapatid, is about giving. Not just in the matter of monetary na mga bagay na gano'n. Hindi lamang pera, mga kapatid. Because kapag ka natuto tayong magbigay, ay talagang magiging napakasarap na bagay sa buhay natin. Napakasarap na pakiramdam, mga kapatid. Yung talagang generous ka, mapagbigay ka talaga. Yan ang pinakamagandang mailagay natin sa isipan natin. Hindi lamang po sa larangan ng pera. Pero kung sa alam nyo, pera, limitado yan eh. Pagdating sa pera, mga kapatid, limitado. Pero pagka ikaw ay nagkaroon ng attitude na talagang mapagbigay ka, hindi ka limitado, ang kasiyahan mo hindi limitado. Right, Brother Oka? Yeah? Yes, sir. Okay, all right. Thank you, Brother Oka. All right, alika, Dan, alika. Mike, right. Yeah. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa pagkakataon for how many years na nakatungtong sa harapan. Miyembro pa rin po ako dito. Related lang po sa business, kaya may malimit na wala. Pero by God's grace, Oo nga pala, no? Miyembro din pala sa rito. Nakalimutan ko rin po yun, mga kapatid. Mabuti pinaalala mo. Brother Dan po. Okay. So, isang bagay po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Totoo yun. Mapapansin natin minsan pag nag-share si pastor, nag-preach about sa giving, parang malungkot ang karamihan. Pero nandoon po ang ginto, nandoon po ang treasure. First of all, dalawang bagay lang po ang gusto ko pong pasalamatan sa pagbibigay. Una, bakit ako nagbibigay? Pangalawa, ano ang benefits ko sa pagbibigay?
Una po, syempre biblically, lagi nating naririnig, command, na dapat po tayong magbigay. Pangalawa, ay convicted po ako na magbigay. Nandun yung conviction ko po. Walang pwedeng mag-command, hindi po ako nagbibigay dahil kay pastor, hindi dahil sa misis ko, hindi dahil kung kani-kanino, or not to show sa ibang tao. Because convicted po akong magbigay, pangatlong masaya po akong nagbibigay. Amen. I'm not perfect, but be sure na yung para sa Panginoon ay hindi dapat kunin. So, Amen. napakasaya pong magbigay, sa totoo lang. Ang isang bagay kong pasalamatan dahil sa pagbibigay, ito po ang benefits na natatamasa ako po. Okay? Nag-outline pa po ako kasi grabing kaba ko. Sanay na sanay ako magsalita sa maraming tao, pero dito po, nanginginig po ako. Tama. Okay? So, number one, kung bakit ang benefits po sa pagbibigay is yung sinabi po ng Malakay 3:10, yung pour out of blessing. Hindi po ako nagbibigay para bigyan ako ng Panginoon. Bago pa tayo nagbigay, ang Panginoon nagbigay na eh. Yeah. Bago pa nga tayo na-save, may buhay na tayo eh. Bago tayo na-save, kumakain na tayo eh. That's right. Tapos na-save na tayo, may eternal life pa. So, Grabe. hindi kailangan ng Panginoon ang ating pera. Hindi niya kailangan, sa totoo lang. Yeah. So, kaya po ako nagbibigay sapagkat masaya po talagang magbigay. First is, yung pagpapala, ang benefits ko po sa pagbibigay, mga kapatid, yung blessing not only financially, yung blessing na protection niya po, Yung. first, sa akin na halos weekly ay nasa biyahe, nasa flight, protection sa aking family, protection ng aking mga anak, protection not only, protection physically. Yung hindi ka gagasto sa hospital, yung tipong maubos yung pera mo dahil hindi ka nagbigay, at doon lang napunta sa hospital. So, when you give, hindi ka pababayaan ng Panginoon na gagastos ka sa hospital kahit piso. That's good. That's the big blessing for me. I Yeah. don't care kung bibigyan ako ng Panginoon ng pera sa bangko para sa savings namin, but I care na hindi kami naha-hospital para gumastos ng malaking pera. Yung. Yun yung Praise the blessing. Lord. Yun yung blessing talaga na masaya akong nagbibigay sapagkat God will protect us. Verse 11 ng chapter 3. Verse 11, poproteksyonan niya po tayo sa devourer. Yeah. Pag hindi ka nagbigay, nanakawin niya ang pera mo. Hindi man nanakawin ng magnanakaw, nanakawin yan ng hospital. Nanakawin niya ng Bombay. Hanggang sa wala kang maipon. Sa totoo lang. We are protected. That is my testimony. Sa akin po yon. May kanya-kanyang testimony po tayo pagdating sa giving. Pero ako po, salamat dahil protektado po ako. Secondly, bakit po ako nagbibigay? O yung blessing po sa pagbibigay ko po, yung natatamasa ko po, protection niya po sa business. Sa negosyo ko po, super daming ups and down. Ang daming problema. Pero, anumang pangyayari sa inyong buhay, financially, never po natin kunin yung para sa Panginoon. Yung sinasabi niya sa Malakay 3:10 na, prove me now, subukan mo nga ang Panginoon pag wala ka ng pera at tithes na lang ang naiwan sa'yo, Yung. opera lang naiwan sa'yo, doon mo subukan ng Panginoon. In other words, magkagipitan man. Magkagipitan man po, Pastor. Madali lang magbigay kung mayroon tayo eh. Yeah. By yeah. the way, ako yung tipong tao na umaasa lang talaga sa biyaya ng Panginoon. Wala po ako inaasahang ATM na kahit di ako magtrabaho, may sweldo po ako. I need to pray. I need to be faithful sa pagbibigay sapagkat ang Panginoon ang maglalagay sa ATM. Amen. Yun po siya eh. So sa larangan ng negosyo, depende sa customer mo. But God will provide. Amen. Subukan lang po talaga natin ang Panginoon. Totoo po yun, masayang magbigay. Super masaya talagang magbigay. Sa mga kapatid, sa totoo lang, Pastor, sa mga hindi nakakilala sa akin, hindi po ako professional. Pero napapagkamalan Palagay ko po nga. ako Yeah. na doktor, chemist, Uy. formulator. Kimisis umasa. It is because by God's grace, sa biyaya ng Panginoon po ang pangyayari. Because of giving, nabibenefits ko po, Pastor, I have my own business po ngayon na dating nakikibusiness lang po ako. Yeah. I have my own product. Ngayon, sarili na. May sarili na po akong formulation. I have my own formulation sa 4 na brand. May sarili na rin mundo. May sarili na. Wala. Okay? It is because by God's grace po.
So, napakasaya pong magbigay. Amen. At saka pag hindi ko na ibigay yung para sa Panginoon, parang kulang. Parang Totoo yan. nakakalungkot. Totoo yan. Parang gipit ang buhay ko. Sometimes may pera ka pero hindi mo binigay yung para sa Panginoon. Guilty. Maging honest po tayo sa harapan ng sa sarili natin, guilty po. Yeah. Sa totoo lang, nakakalungkot. Parang malungkot ang buong buhay, parang tumatawa ka lang na plastic. Yeah. Yeah. Yun ang nararamdaman ko po, hindi ko po sinabing si Sir Obet yun, ako po yun. Okay, so may tatay in faith. Salamat po kay Sir Obet, siya ang ginamit ng Panginoon in Sir Roy. Bihira. Kaya naman pala naging negosyo ka eh. Kung anong ginawa ng tatay mo, ginawa mo rin eh. Yes, sir. Kung nag-quit siya, quit ka rin. Anyway. Yun po, salamat. Maraming. Halas, Pastor, Okay. nakakatuwang magbigay. Saya-saya. Nakakatuwang magbigay kasi ang ating pastor at ang kanyang family at ang mga magagawa nabubuhay sa giving ng kapatiran. Tama. Tama yan. So kung nagbibigay tayo, malusog ang pastor natin, malusog siyang mag-preach, nagtatamasa po tayo. Yung mga anak po natin, nagiging maayos ang buhay po natin dahilan po sa preaching. And because of giving. Yun yung reason ba't po ako patuloy nagbibigay kasi yung mga anak ko nandoon sa Sunday School ngayon yung 4. Yeah. Because of giving. Tama. Kaya nakakatuwang magbigay for the benefits, hindi na lang para sa atin para na lang po sa ating next generation. Amen. Totoo po yun. Kaya napakasaya po na magbigay. Hindi po dahilan, ako po yung magbibigay hindi dahilan sa magkakaroon ako ng pera. Siyempre, nandoon talaga po naman ang kapalit. Pero hindi po ako naghahanap ng kapalit. Masaya na ako na protektado ang family ko, ang mga anak ko na nandito sa simbahan Amen. because of giving. Right. Pwede na yun. Okay. Amen. Alam niyo, maganda. Maganda ho yun. Totoo po yun. Ito naman po si Dandan, kaya binibiro ko lagi. Kilala niya na rin po ako eh. Alam niyo, mga kapatid, tama. Alam niyo ba yung sinabi ni Dandan kanina? Na yung pastor ay nabubuhay sa giving ng mga miyembro. Ayaw na ayaw po yan marinig ng ibang pastor. Ayaw na ayaw po yan. Mga sinungaling sila eh. Saka hindi ho sila biblical. In fact, meron pa po akong narinig na sabi nung isang miyembro sa ibang simbahan nung mga umalis dito, sabi nila, at least yung pastor doon nagtatrabaho. Alam niya kung paano magtrabaho at para buhayin ang pamilya niya. Alam niyo, yun ay bunga ng kawalang kaalaman sa salita ng Diyos. Ito ang sabi ni Paul tungkol sa bagay na yan. Yaong nagpapahayag ng salita ng Diyos ay mabuhay naman sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. See? So, alam niyo yung iba, sa kanila parang down na down sila dyan na sabihin na nabubuhay ka dahilan sa... saan pa ako? Wala naman ako. Wala naman akong ibang sindikato. Hindi naman ako nagbibenta ng drugs. Sinubukan ko pero... no. Wala akong ganyan, kapatid. In fact, pag may natatanggap ako, inilalagay ko rin sa ministry. Kasi, kaya sabi ko nga, yung iba, nahihiya ako tungkol sa bagay nila, na parang ang feeling nila, ay kawawa sila, ay bakit ka pa pumunta sa ministry kung hindi ka kayang buhayin ng ministry? Ito ang paninindigan ko po dyan, mga kapatid. If God called me into the ministry, then God will provide all my needs. In fact, God will not just meet my needs, kapatid, but He will provide my needs. Paul said, but my God shall supply all my needs according to His what? Riches. Not the riches of this world, but the riches in glory. Imagine kung gaano kaganda pag naglingkod ka sa Panginoon. Kaya yung iba kinakatakutan magsuko ng buhay sa ministry. Alin mas maganda? Riches ng mundo, riches ng taas. Ay doon ang gagaling ang supply ko eh. Oh, kaya ako ganito. See? Ako'y salamat sa Panginoon. Kaya mga kasama ko mga kapatid sa gawain ng Panginoon, tignan nyo rin sila. Oh, noong araw, pagka may mamimigay ng necktie, talagang dagsaan po yan. Ngayon, namimili na sila ng necktie. Yung mga babae, pag sinabihan mo, ito, may damit dito, ganyan-ganyan. Titignan kung ano pa ang tatak. Noong araw, wala. Mga buisit na yan. Oh.
So you understand that? Iba na ho ngayon, mga kapatid. Pero I'm telling you, because nandun yung pagpapala ng Panginoon. See, hindi ho nakakahiya na sasabihin ang pastor ay nabubuhay sa giving ng mga miyembro. Ang nakakahiya kapag ka ang pastor ay nabubuhay ho sa giving ng mga unbelievers. Yan ang nakakahiya. Na hindi makabili ng bigas, kinakailangan mangutang pa sa tindahan. Nakakahiya. Pero karamihan nung nangyayari ng ganun, tamad kasi yung pastor. Kaya ganun. Well, anyway, so sana po meron tayong nakapulot dito, mga kapatid. No? At meron tayong naunawaan dito sa gawain na katulad po nito. Mga kapatid, huwag kayong matakot magbigay. Kung meron kayong mga sirang ginto sa ngipin, yung mga relo na ano. No, we should not be afraid, but we should be blessed. It's always a privilege to give for the ministry. Amen? Let's give back to God what belongs to God. Amen. Did you get something this morning? All right, shall we all stand, please? And let's pray. Father, thank you for the lesson in our Sunday school. Thank you for the testimonies that we heard. I pray, Father, please continue to open the minds and the hearts of your people that we could be able to give more for thy ministry. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng pagkataon makapakinig ng ganito mga katotohanan. Principles na pagbabatayan po namin, lalong-lalo na po ang si-set up ng pattern pagdating sa pagbibigay. Thank you, O God, for giving us the orders of giving. At nawa ay ito'y may practice po namin lagi araw-araw, Panginoon, sa pagbibigay po namin. Help us always to be a blessing every day. Hindi lamang po sa church na kung saan kami naroon ngayon, sa lahat ng tao that we can testify, O God, that there is a living God. At kami naglilingkod sa isang buhay na Diyos. Pagpalain niyo po ang mga susunod pa na gawain po namin, Panginoon, at patuloy kayong manguna po sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right.